Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, na-cite in contempt si dating PCSO General Manager Royina Garma dahil sa pag-iwas sa mga tanong tungkol sa pagpatay sa 3 Chinese inmates sa Davao City. Tuloy rin na-cite in contempt si dating Presidential Spokesperson Harry Roque matapos hindi dumalo sa pagdinig ng House Quadcom. May unang balita si Chino Gaston. Until we terminate or until he's... Muling pinaaresto sa House Sergeant-at-Arms si dating Presidential Spokesperson Harry Roque matapos i-cite for contempt sa pangalawang pagkakataon. Ito'y dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng House Quad Committee at paulit-ulit na pagtangging magsumite ng mga dokumentong magpapaliwanag ng pagmahal ng kanyang ari-arian. Sa naunang pagdinig kasi, pinuna ng komite ang pagmahal ng assets ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading ni Roque. Mula kasi sa 125,000 pesos lang noong 2014, naging 67.7 million noong 2018. Paliwanag noon ni Roque, may ibinenta kasi silang lote sa Parañaque, kaya hinihingan siya ng Kamara ng ebidensya. He expresses commitment to produce the documents. Reason why we issued the subpoena. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the documents. Matatandang pinatawag sa pagdinig si Roque para tanungin sa mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa pogo sa bansa. Kasunod niya na pagsama niya kay Cassandra Leong ng Lucky South 99 sa meeting sa PAGCOR tungkol sa problema sa billing ng Lucky South 99. Sinabi rin ng PAOCC na nakakita sila ng sulat na may pangalan ni Roque sa isang search sa Pogo Hub sa Porac. Paliwanag ni Roque, hindi siya kailanman naging abogado ng anumang illegal Pogo o ng Lucky South 99. Sinabi niyang sinamahan niya si Ong dahil inakala niyang biktima ng estafa ang Lucky South. Sumama siya kay Ong dahil hinihikayat niya ang Whirlwind na konektado sa Lucky South na mamuhunan sa energy projects na kanyang isinusulong. Hindi naman nadinag si Roque sa bagong pag-cite ng contempt laban sa kanya. Oras na makulong ulit sa Kamara, kay questionin niya ang aniyay panunupil ng House Quad Committee. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng ebidensya. I will file the corresponding remedy before the Supreme Court. Naaresto na nila ako, so ipapaubaya ko ng aking kalayaan sa ating hudikatura. Samantala sa pagdinig ng Quadcom ay isiniwalat ni dating Davao Penal Colony Warden Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapatay ng ibang inmates ang 3 Chinese drug lords. Na nung papunta kami sa investigation section, ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay, ayon sa boses, ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawang. Pinatawag din sa pagdinig si dating PCSO General Manager Royina Garma na nooy miyembro ng PNP-CIDG ng Davao City. Matatandang sinabi ni Padilla sa nakaraang pagdinig na sinabihan siya ni Garma na huwag makialam sa operasyon laban sa 3 Chinese inmates. Nung nakausap ko po siya sa cellphone ni inmate Fortaleza, Chief Garma told me may mga tao kami dyan na gagawa. Ito ng sinumpang salaysay po, di ba? Yes, Your Honor. So, allow me to continue na lang. Huwag nyo nang questionin. Baka madamay pa pamilya mo. So, you deny making this call? Yes, Your Honor. Itinanggi ni Garma na malapit siya at pinaburan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya na-appoint siyang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naiyak naman si Garma ng ma-cite in contempt dahil sa pag-iwas sa pagsagot sa mga katanungan ng komite. Pansamantala siyang ikukulong sa House Detention Center hanggang matapos ang pagdinig ng Quadcom o hanggang sabihin niya ang katotohanan na ikasisiya ng mga miyembro ng komite. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Matapos ma-cite in contempt si dating PCSO General Manager Royina Garma, umapila siyang makauwi muna para samahan ng anak. Ipinagutos ng komite na dalhin na lang ang kanyang anak sa Kamara para siya ang makasama. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.
gmanews.tv.